Mga kaibigan, ano ba itong sinasabi ni Sara Duterte, Vice President, na bloodbath or pagdaloy ng dugo? Ano ito? Para saan yun? Yun ba yung gusto niyang mangyari? Yun daw po ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte kaugnay sa nalalapit na impeachment trial tungkol do sa 7 article of impeachment laban sa kanya. So, ano ibig sabihin nito? Hindi niya tatanggapin ang proseso? Hindi rin niya tatanggapin kung ano man ang maging resulta? Lalo na kung napatunayan na siya may paglabag sa ating mga batas? Yung bang ibig sabihin ng sinasabi niyang pagdaloy ng blood o ng dugo? Ano ito? Tinatakot niya ang mga senador judges? Tinatakot niya ang 24 na senador? O tinatakot niya ang taong bayan? Anong ibig sabihin nito? Alam niyo kasi mula June 2, next month, magsisimula na po ang initial na pagtalakay ng proseso ng trial na gagawin bilang impeachment trial ang court, ang ating Senado. Dahil tapos ng eleksyon. Elected na sila, naproklama na po yung bagong 12 senador. Anong ibig sabihin nito? Hindi matanggap ni Sara Duterte na itong 2 congressman-elect na si Jokno Akbayan at Laila de Lima ng mamamayang Liberal Party List ay isinama doon sa 12 prosecution team matapos nga yung 2 dating member ng team ay natalo sa nakarang eleksyon. Natural, dapat palitan kasi 11 ang kailangang prosecutor sa side ng Kongreso. Yung ba ang kinababahala, kinatatakot ni Sara Duterte? Bakit dati wala naman sinasabi siyang ganyan? Pagdaloy ng blood. Bakit ngayon nung i-appoint na at tinanggap na ni Congresswoman de Lima at Congressman Jokno ang trabaho bilang prosecutors, bilang taga-usig sa article of impeachment, abi ganito ang sinasabi? Nabasa ba nyo? Nadinig ba ninyo? Yan ho ang lumalabas ngayon. Medyo nakakabahala ba ito? Ito ba'y panlilinlang? Ito ba'y kawalan ng respeto sa Senado? Kawalan ng respeto sa mga prosecutor? O kawalan ng respeto sa proseso ng batas? Dahil ang impeachment naaayon sa saligang batas. At ang Senado talagang dapat mag-trial. Hindi pwedeng pigilan yan. Obligasyon ng Senado na magkaroon ng trial. Kasi nasa kanila na mula pa noong February ang article of impeachment na ipinasa ng Kongreso. Wala nang pwedeng makapigil dyan. Kung mayroong nagsasabi niyang pipigilan nila, hanggang banta lang yun. Hindi pwedeng pigilan ng Senado ang impeachment trial. Ang dapat gawin ng Senado, magkaroon ng trial at trabahuhin nila ang trabaho nila. Hindi trabaho ng Senado na pigilan ang impeachment trial dahil kaalyado sila ng mga Duterte. Kaya yung nagsasabi ng mga senador-elect na kanilang pipigilan itong trial, maling-mali yan sa kanilang sinumpaan tungkulin. Kasi ang trabaho nila sumunod sa saligang batas. Yung pagpigil, pagpapatigil, pagkontra sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo o sino mang impeachable official, yun ay labag sa kanilang sinumpaan tungkulin bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Ganon po yun. Kaya huwag kayong palinlang. Ginagawa lang siguro nilang content yan para makakuha ng views at ng followers. Pero wala ho yan sa rule of law. Yung paggiba, pagpapatigil ng Senado sa trial kasi yan ay kanilang obligasyon. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan, nanawagan na po si Pangulong Marcos Jr. Yung isyong politika at eleksyon, isa-isang tabi na raw, sabi ng Pangulong Marcos. Sa halip magtulungan, magkaisa para sa kabutihan ng bayan, pag-unlad ng bayan at mabigyan ng solusyon ang maraming problema ng ating mga mamamayan. Yan po ang panawagan ng Pangulo at tama yon. Kasi before and during election, sobra ang politika. Kung ngayon naman pagkatapos ng eleksyon, mamumulitika pa rin sila, ay ano mangyayari sa bayan natin? Lagi na lang ganon. So tama ang panawagan ng Pangulo, dapat ay sa isang tabi na. Magsama-sama na kung kayo nanalo dahil ibinuto ng taong bayan, ano man ang inyong kinaanibang politika na grupo, dapat para sa bayan ang galaw. Hindi yung panggugulo o hindi yung katulad ng ginawa dati. Kung noong araw sila hindi pa senador, hindi pa sila congressman o local official, ang mga banat nila
kaliwat kanan, below the belt. Ngayon sila elected na, may mandato na sila, nanumpa na sa saligang batas, hindi nila dapat gawin yan. Dapat sumunod sila sa rule of law. Yan po ang ating paalaala at panawagan sa kinaukulan. Hindi ho pwede yung lagi na lang magtatakutan, maggigibaan, magsisiraan, laging kawawa ang mamamayang Pilipino. Hindi ba kayo nahiya sa taong bayan? Hiningi nyo ang boto nila at suporta nila. Ngayong nandyan na kayo, ang gagawin nyo ay tuloy pa rin ang mga pangsarili at personal interest. Aba, dapat mahiya kayo dahil kayo ay papasweldohin na ng mamamayang Pilipino. Kung noong araw wala kayo sa gobyerno, sige lang ang ginagawa nyo, baka hindi pa kayo gumagamit ng pera ng bayan. Pero ngayon, kung senador na, o congressman, o local official, pera ng bayan ang inyong sweldo at gastusin, aba, mahiya naman kayo sa bayang may-ari ng pera. Ayan, okay? Sunod na pag-usapan natin, ebidensya dapat tingnan, hindi personal na kaibigan, utang na loob at iba pa. Yan po ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kasi may panawagan si Ping Lacson na palakasin at siguraduhin ng mga prosecutor, ng congressman, ng kongreso, malakas ang ebidensya. Dahil naniniwala si Ping Lacson, kung malakas ang ebidensya, matatanggal, magigilty si Sara Duterte. Pero pag mahina ang ebidensya niya, malamang akwita lang aabutin ni Sara Duterte. Kaya ang challenge nitong Senator-elect, dati hindi siya nagsasalita dyan dahil kasi hindi pa naman siya senador. Ngayon senador na siya. Naproklama na. Yan ho ang kanyang apela. Palakasin ang ebidensya para sigurado makakuha at makumbinsi ang mga senator judges dito sa gagawing impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. So big challenge ito. Ganun pa man, matagal na sinabi ng Kongreso at ng mga prosecutor, malakas ang article of impeachment, ebidensya, testigo, mga bank account, corruption, pang-aabuso sa kapangyarihan, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at marami pang iba. Kaya nga 7 article of impeachment. Noon pa, sigurado na po ang mga congressman, malakas ang ebidensya. Ganun pa man, tama lang yung sinabi ni Lacson. Dahil ang kanya naman ay paalaala. Kasi nga, ganun Pag malakas ang ebidensya, makukumbinsi ang mga senador judge na tanggalin si Sara. Kasi ang trabaho ng Senado, i-impeach, tanggalin sa posisyon ang impeachable official like Vice President. Pag mahina ang niyang ebidensya, ay mahirap makumbinsi yan. So sana sa ebidensya tumingin. Kasi pag nangibabaw ang mga personal political interest, tagilid ang laban niya dyan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang lahat ng ito ay babantayan natin. Kung sa ngayon, ang mga mamayang Pilipino ay meron ng conclusion, merong sapantaha, merong speculation, may sariling opinion, okay lang yon. Ang final ay sa kamay ng mga senador judge, 24 senador ang magtatrial at magpapasya after na maraming mga hearing o trial. Abangan! Please like and share ng ating video.